Okay, so ngayon nandito na tayo sa Romans chapter 2 verses 1 to 16. So itong verses 1 to 16 na to ay sinulat ni Apostle Paul at naka-address sa mga moral at spiritual accountability ng lahat ng tao. Ina-address ni Paul dito yung moral at spiritual accountability ng lahat ng tao. Ito yung mga Hudyo at saka yung mga hindi Hudyo or yung mga Gentiles. Base doon sa righteous judgment ng ating Panginoon. So, uh, itong passages na to, parang continuation to doon sa second part ng chapter 1, yung 18 to 32, kung saan i-describe doon ni Paul yung sinfulness, kung gaano napakamakasalanan ng tao. Doon sa last time, diniscuss doon yung mga Gentiles. Nakita natin kung gaano katindi yung mga kasalanan na ginagawa nila. So dito, mag-shift si Paul. Sino yung kukumprontahin ni Paul dito? Sino yung i-address ni ni Paul dito, no? Sila yung mga parang moralist, yung mga self-righteous na nag-judge nila yung iba, at the same time ini-ignore nila or hindi nila pinapansin yung mga kasalanan na ginagawa nila. So pagkatapos i-discuss ni Paul yung condemnation dun sa mga tumalikod sa Diyos dun sa chapter 1, di ba? Binanggit doon kung ano na yung mga pinagagawa nila. Ngayon, um, ang point dito ni Paul, papaano naman yung mga tao na sa tingin ng iba ay mabuti, yung hindi ginagawa, yung mga nakalagay doon sa chapter 1. Paanong uh, judgment ang gagawin ng Panginoon sa mga tao na yon? Ito yung mga tao na feeling nila mas superior sila sa iba. So most likely dito ang nasa isip ni Paul ay yung mga kapwa niya mga Hudyo. Dahil sila yung nilulook down nila yung mga Gentiles, di ba? Kahit yung mga half-breed, yung mga Samaritan, mababa ang tingin nila. So nasa isip ni Paul dito ay yung mga kapwa niya Hudyo at saka yung mga self-righteous na mga Gentiles. Doon sa time ni Paul, yung paniniwala ng mga Hudyo na yung pagpe-perform, yung paggawa ng mga moral at saka mga religious works, may ano yun, may effect yun na nagpuproduce yun ng righteousness sa mata ng Panginoon sa mga ginagawa nila. Ibig sabihin, makukuha nila yung pabor ng Diyos at bibigyan sila ng eternal life pag sinunod nila lahat na nandun sa kautusan, sa Mosaic Law, pati yung mga traditions na ginawa ng mga rabbis. Ngayon, pag fail naman sila dun sa efforts nila na yon, na gawin lahat yan, mafu-forfeit ang paniniwala nila, mafu-forfeit nila yung kanilang earthly rewards. Pero, exempted pa rin sila sa judgment. Yun ang paniniwala nila. Dahil sila nga ay mga Hudyo, yun ang pinangahawakan nila. Sila ang mga pinili ng Diyos. So nakita nyo, kahit hindi nila matupad lahat ng pinapagawa, para sa kanila, ang mafu-forfeit lang sa kanila ay yung earthly rewards. Yung mga blessings dito sa lupa. Pero exempted sila sa judgment dahil sila ay mga chosen people. Diyan sila kumukuha ng confidence. Talagang konbinsido sila 100% na hindi sila i-judge at ang i-judge lang ng Diyos ay yung mga pagan, yung mga Gentiles dahil sa kanilang idolatry, pagsamba nila sa mga sa mga images, sa mga rebulto, sa mga hayop, di ba? Sa nature. So yan yung paniniwala ng mga Hudyo. Pero ang mga sila mismo, ang mga Hudyo hindi sila naniniwala na i-condemn sila ng Diyos. Gustong-gusto nilang sabihin yung ano God love Israel alone of all the nations. Tapos God will judge the Gentiles who wants measure with one measure and the Jews with another. Ibig sabihin, ibang judgment sa mga Hudyo, iba ang judgment sa mga uh, non-Jews, sa mga Gentiles. Meron pang tinuturo dito sa kanila, sa mga Hudyo na si Abraham daw ay nagbabantay
doon sa gate ng hell. Ginawa pa nila security guard si Abraham. Ginagawa daw ni Abraham doon, kaya nandoon siya nakatayo sa entrance ng hell, ay para hindi papasukin, hindi makapasok ang sino mang Hudyo, kahit yung pinakamasamang Hudyo ay hindi po pwedeng pumasok doon. Kaya daw paniniwala nila si Abraham daw binabantayan niya yung pintuan ng impyerno. So ganyan ang paniniwala nila, at kaya hindi nila iisipin na iko-condemn sila at parurusahan sila ng Diyos. Ang judgment para sa kanila ay para sa mga Gentiles lang. So kahit yung mga unregenerate sa atin ngayon, yung mga believers, yung hindi na-receive yung salvation, hindi na-receive yung Holy Spirit, meron tayong basic knowledge ng tama at mali, ng good and evil. Parang built-in yan sa tao at sa society natin. Maraming tao ang alam, nare-recognize niya yung moral standards kahit di niya basahin ang scripture. At kadalasan ang marami, di ba, kahit hindi babasa ng scripture, sabi nila, dahil pamilya nila ay Christians, sila ay mga Christians. Marami nagkiklaim at iba-ibang denominations na sila ay mga Christians. Pero dahil hindi sila totoong mga believers, ay kulang sila doon sa spiritual resources na binibigay ng Holy Spirit para i-maintain yung ganitong lifestyle, yung pagiging mabuti, yung kagustuhan nila na gumawa ng kabutihan base doon sa sinasabi ng scripture. May alam sila, may knowledge sila. Kaso, hindi nila ma-maintain yun dahil wala sa kanila yung Holy Spirit. Di ba masusunod lang ng tao ang mga inuutos ng Diyos kung siya ay empowered ng Holy Spirit. Bukod doon, bukod sa hindi nila kaya at hindi nila kayang i-sustain at ma-maintain yung pagiging mabuti na yan, yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa scripture, sa divine morality, sa buhay nila, hindi rin nila makontrol, hindi din nila ma-restrain yung kanilang sinful nature. Wala silang empowerment, una, galing sa Holy Spirit, at hindi nila kayang kontrolin ang kanilang pagiging sinful. So yan ang problema sa mga unregenerate na tao, sa mga non-believers, sa mga false professors na sila ay Christians. Ito mga tao na to, yung para mga nakontento na sa mabubuti nilang ginagawa, ang nagtitiwala sila sa kanilang na-receive na baptism, kanilang church membership, pagiging pinangat siya sa isang Christian family, sa mga sakramento, doon sa kanilang high ethical standards, kanilang mga na-receive na mga doktrina, mga katuruan sa iba't ibang religious leaders, at iba-iba pang mga seremonyas na ginagawa. Hindi ba? Maraming seremonyas dahil lumaki tayo sa Catholic, di ba? Yung penitensya, di ba? Yung sa mahal na araw. Yung mga ganyang klase, yun ang pinaghahawakan nila, or yan ang pinaniniwalaan nila, diyan sila kumakapit para sa kanilang kaligtasan na sapat na ang mga yan. For their spiritual safety at eternal safety. Kaya napaka-delikado. At walang makakaintindi ng salvation na ibinigay sa atin ng Panginoon hanggat hindi natin nare-recognize na nakaharap tayo sa judge, sa Diyos, na guilty at already condemned. Hindi mo natin ma-appreciate yan at hindi natin maintindihan kung hindi mo alam na ikaw ay guilty at sentensyado ka na ng Diyos. Kasi hindi mo kayang higitan or ma-meet yung napakataas na standard ng ating Panginoon. Ang outwardly moral person, yung mabait na tao, ay outwardly, yung mga yan ay friendly, charitable, pero hanggang doon na lang. Parang sa kanila, satisfied na sila sa ganong estado ng buhay nila, na mabait at tumutulong.
Ang problema, yung mga taong ganito, yung mga moralist, self-righteous, ito ang pinaka mahirap abutin ng gospel. Dahil iniisip nila sa sarili nila, hindi nila kailangan ng salvation. Para saan? Saan sila ililigtas? Mabuti silang tao. Hindi nila nakikita yung sarili nila na kung papaano sila nakikita ng Diyos. Kaya napakahirap abutin ng mga tao na to. So dito, ipapakita ng Diyos kung papaano, ipapakita ni Paul kung papaano i-judge ng ating Panginoon ang mga tao, ang mga sinful men. So, ang una, makikita natin dito, i-judge ng Diyos ang mga tao base sa kanilang kaalaman. Sa knowledge, base sa katotohanan, base sa kanilang guilt, sa kanilang mga gawa, sa pamamagitan ng pagiging fair ng ating Panginoon dahil wala siyang favoritism at sa motibo ng isang tao. So, punta muna tayo dito sa knowledge. I-judge ng Diyos ang tao base sa kanyang nalalaman. So, kunin nyo yung mga Bible nyo kung saan kayo comfortable na Bible translation. So, dito sa verse 1, therefore, every one of you who judges is without excuse. For when you judge another, you condemn yourself, since you, the judge, do the same thing. So yung therefore dito, ibinabalik tayo ni Paul dun sa last part ng chapter 1. Ano ba yung sa last part ng chapter 1? Kung paano ni-reveal ng ating Panginoon yung kanyang galit against godlessness and unrighteousness. Yung sinosuppress nila, yung katotohanan. Dahil di ba sinabi doon sa verse 19, what can be known about God is evident among them. Nakikita, obvious, because God has showed it to them. Pinakita ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng His eternal power and divine nature have been clearly seen since the creation of the world. Yung kanyang creation, nire-reveal noon ang ating Panginoon, being understood through what He has made. As a result, people are without excuse. So dito ina-address niya yung panibagong grupo na to. Wala pa siyang pinipinpoint dito kung sino tong grupo na to, kung sino yung kasama sa grupo na to. Sabi niya, every one of you who judges is without excuse. Sa ibang translation, ano yan? Who are you, O man? Di ba parang sa atin, ano to parang diatribe ni Paul, parang nagpaparinig. Kayong itong mga tao na to, o sino dyan, yung ganito, yung nagsinungaling. Wala siyang pinapatungkulan, wala siyang pinipinpoint, pero may sinasabi si Paul para patamaan yung mga tao na to. Every one of you who judges without the excuse. Sino itong mga moralist na to? Makikita natin dito kung sino to. Tignan natin sa verse 5. Sila yung may matigas na puso, unrepentant. Tapos yung matigas ang ulo. Sila yung under the wrath of God. Sila yung may attitude na mas mabuting tao sa iyo, mas mabuting tao ako kaysa sa inyo. Ito yung mga tao na nandoon sa verse 1, sila yung lumilibot-libot at nag-judge ng kanilang kapwa. At iniisip nitong tao na to ay mas mabuti sila kaysa sa ibang tao. So clearly, malinaw dito na hindi ina-address ni Paul ang mga believers sa Rome. Because yung mga believers sa Rome, hindi sila under judgment dahil sila ay naka-receive na ng salvation. So ang address ni Paul dito is in general term. So kino-cover niyan both Jews and the Gentiles. Pagdating natin sa verse 17, makikita mas magiging malinaw sa atin kung sino yung pinapatungkulan dito ni Paul. Sa verse 17, now if you call yourself a Jew and rely on the law and boast in God. So dito naging malinaw na ang primary target audience niya dito or yung reader niya dito ay ang mga
Hudyo. Dahil ang mga Hudyo ang merong karakter na pagiging judgmental sa mga Gentiles. Ganun din sa mga Samaritans. Iniisip nila na itong mga ito ay inferior or mababa ang standing nila pagdating sa spirituality. Iniisip nila na hindi pag-aaksaya ng panahon ng Diyos ang mga tao na to. So ito, naging malinaw. Ang primary target ni Paul ay yung mga Hudyo. Dahil alam ni Paul kung paano sila mag-isip. Sabi ni Paul, when you judge another, you condemn yourself. Simple lang yung argument dito ni Paul. Yung criteria ng pagja-judge. Ibig sabihin, alam nila yung katotohanan. Alam nila kung ano ang tama at mali. Dahil ginajudge nila yung kapwa nila base dun sa standard na yun. Pati ang mga Gentiles, di ba? Alam nila ang basic about God. Sa pamamagitan ng pinag-aralan sa chapter 1, natural, revelation, nature, sa creation. Meron din silang sense kung ano ang tama at mali. Sa pamamagitan ng konsensya. Tingnan natin forward tayo sa 2:15. They show that the work of the law is written on their hearts. Their consciences confirm this. Pero ang mga Hudyo, parehas silang meron. Mas mabigat yan. Nasa kanilang scripture, alam nila, nakita nila sa creation, meron din silang konsensya. Napakatindi ng advantage na meron sila. Meron silang special revelation na wala dito sa mga Gentiles. Nasa kanilang scripture. Plus, ang iba sa kanila, di ba? Inabutan nila si Jesus Christ. Narinig nila yung mga turo ni Jesus Christ. Pero hindi sila naniwala na sila ang kanilang Messiah, mas malaking pananagutan ng mga Hudyo. Lalo na yung mga nakakita at nakarinig ng mga turo ni Jesus Christ. So inexcusable, walang excuse, di ba? Pagdating sa mga Hudyo, walang excuse para sa kanila. Dahil ang dami nilang nalalaman sa scripture, sa general revelation, sa special revelation. Mas accountable sila sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, wala silang excuse pagdating ng judgment. So, ganun din sa time natin ngayon. Yung principle na yan, yung sa mga Hudyo, yan din yung principle para sa atin, applicable sa atin ngayon sa mga Christians. Doon sa mga nominal Christian, ibig sabihin yung Christian lang sa pangalan, at saka doon sa mga totoong mga Kristiyano. Dahil nasa atin ang Old Testament, nababasa natin. Nasa atin ang Revelation ng New Testament. Kumpleto tayo. Tapos yung creation. So lahat nasa atin, kaya wala tayong excuse sa time natin ngayon. Kaya nga sinasabi di ba ni James, nagbigay siya ng warning. Doon sa mga gusto maging teacher, yung mga magturo, binibigyan sila ng warning. Dahil sa knowledge na makukuha mo na yan, sa knowledge na ibibigay sa iyo ng Panginoon, mas i-judge ka ng stricto. Dahil ang dami mong alam. Diba sabi ni James, not many should become teachers, my brothers, because you know that we will receive stricter judgment. Kaya hindi po hindi biro yung marami tayong alam sa scripture. Tapos hindi natin nagagawa or hindi tayo naniniwala or na-expose tayo sa mga ganitong Bible study, halimbawa, yung lagi mo pag-attend ng mga worship service pero walang nangyayari, para naging routine na lang sa'yo. Pero walang transformation sa buhay. Sabi ni Paul sa kanila, since kayo mga moralist kayo, the judge, do the same thing, ginagawa nyo rin yung mga bagay na yan. Mali kayo sa pag-a-assess ng moral standard ng ibang tao. Dahil pati kayo ginagawa nyo yan.
Hindi mo muna i-assess yung sarili mo bago mo i-judge yung ibang tao dahil parehas lang kayo ng ginagawa. Itong mga to, ina-underestimate nila yung napakataas na standard ng righteousness ng ating Panginoon. Ang standard ng Panginoon hindi lang yung outer life natin, yung nakikita ng tao, pamumuhay natin. I-judge din ng Panginoon yung nasa puso natin, yung mga motibo natin, bakit natin ginagawa yung mga ginagawa natin. So isa yan, ina-underestimate nila yung napakataas na standard of righteousness ng ating Panginoon na iniisip nila na kaya nilang um, ma-achieve yung righteousness na to. At pangalawa, ina-underestimate nila yung yung gravity ng kanilang kasalanan. Ito mga moralist na to, yung mga self-righteous person na to. Ibig sabihin, ini-exaggerate nila yung kasalanan or yung mali ng iba, at the same time mini-minimize naman nila yung kasalanan nila. Parehas lang naman sila ng ginawang kasalanan. Ina-highlight niya kung ano yung mali doon sa isa, pero yung sarili niya parang ano tawag doon? Parang hindi niya binibigyan ng pansin yun sa kanya. Parang iisip niya, wala tong kasalanan ko kumpara sa kasalanan mo. Ikaw, ginawa mo ganito, ako ganito lang. So, ina-underestimate nila yung kasalanan nila. Kaya nga, di ba sinabi ni Jesus Christ, do not judge so that you won't be judged, or you will be judged by the same standard with which you judge others, and you will be measured by the same measure you use. Why do you look at the splinter in your brother's eye, but you don't notice the beam of wood in your eye? So nakita natin parang halos parehas yung sinasabi ni Jesus Christ dito sa sinasabi ni Apostle Paul. So ito, yung una, kung paano i-judge ng Diyos ang mga tao base sa kanyang nalalaman, knowledge. So ngayon, yung pangalawang principle ng pag-judge sa ating Panginoon ay base sa katotohanan. So now we know that God's judgment on those who do such thing is based on the truth. Nag-judge ang Panginoon sa mga gumagawa nito base sa katotohanan. Sabi niya sa verse 3, do you think any one of you, kayong mga nag-judge, who do such things, and yet you do the same, that you will escape God's judgment? Makakaligtas ba kayo? Kaya kayo rin gumagawa niyan? So inulit ni Paul yung sarili niya dito sa verse 2. Parang ginamit ni Paul dito, we. Parang may kasama siya. Na kung magdadala siya ng kasama, mag-agree yung kasama niya na dapat lang na bigay ang judgment sa mga tao na to. Dahil ito yung katotohanan. Ito yung nakikita sa mga ginagawa nyo. Hindi mag-judge ang Diyos ng may kinikilingan. Laging fair at just kung paano mag-judge ang ating Panginoon, di ba? Dito sa Romans 3:4, absolutely not. Let God be true, even though everyone is a liar. Sa 9:8, and He judges the world with righteousness. He executes judgment on the nations with fairness. So napaka-fair na ating Panginoon sa lahat ng judgment na gagawin niya. So walang maluloko dito pagdating sa harap natin lahat do sa judgment day. Merong ebidensya lahat na ipipresenta sa atin kung bakit ikaw ay na-judge. Sa verse 3, sinabi niya, do you think sa tingin niyo makakaligtas kayo? Kayo mga nagja-judge kayo sa judgment day? So dito, nababasa ni Paul yung mga iniisip ng mga Hudyo. Ganito sila naka-wire. Alam ni Paul yan dahil ganyan si Paul bago siya maging Christian. So yung pangatlo, i-judge ng Diyos ang tao base sa kanyang guilt. Number 4, or you despise the riches of His kindness, restraint, and patience, not recognizing that God's kindness is intended
to lead you to repentance. Ibig sabihin, yung kabutihan ng Panginoon, ito dapat ang naglilid sa iyo para kayo ay bumalik sa Kanya, talikuran ng kasalanan nyo. Because of your hardened and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath, when God's righteous judgment is revealed. So dito, ang Holy Spirit, sa pamamagitan ni Paul, ina-affirm niya na i-judge ng Diyos ang tao on the basis of their guilt, kanila pagiging guilty. Lahat ng tao guilty. Lahat tayo may kasalanan. Mapa-Hudyo man yan or mapa-Gentile. Dahil napakataas ng moral standard ng ating Panginoon, di ba? Lagi nating dinidiscuss yan, yung napakataas na standard niya. So walang kwenta ang inyong pagiging mabuti, yung moral standing ng tao, yung religious affiliation mo, kung saan church ka member, kung ano yung ministry mo, o kung ano mang reasons. Lahat tayo ay guilty. Nagkasala tayong lahat. Bago dumating yung judgment, yung kabutihan ng ating Panginoon, yung kindness niya, yung restraint, yung pagpipigil niya, at yung pasensya niya ay ini-extend niya sa sangkatauhan. Darating at darating yung judgment, pero hanggang sa ngayon, makikita natin yung kabutihan ng Diyos. Ano ang purpose ng kabutihan ng Diyos na to? Gusto niya ma-save halos sa lahat ng tao, di ba? Ayaw niya na ang tao ay mapunta sa impyerno. Nasaan na, hindi ko pala naisama dito. So 2 Peter 3:9, the Lord does not delay His promise, as some understand delay, but is patient with you, and not wanting any to perish, but all to come to repentance. Dapat yung kindness na to ng Panginoon, makita natin na napakabuti niya. Dapat ito yung maging motivation natin para talikuran natin yung mga ginagawa nating kasalanan. Yung kindness dito ng sinasabi, do you despise the riches of His kindness? Yung kindness dito ay yung mga benefits na ibinigay ng Diyos, particularly sa mga Israelites. Binigyan ng Diyos ang Israel ng mga promised land. Diba? Tapos, material and spiritual riches. Binigay sa kanila ang law, ang scripture. Binigyan sila ng temple para makasama ang Diyos. Binigyan sila ng mga priesthood. Inalagaan sila ng Diyos at napakarami pang blessing na ibinigay sa kanila. Yan yung kindness na ipinapakita ng Diyos. Hindi lang sa mga Israelites, kahit sa mga Gentiles, sa mga non-Jews. Yung common grace ng ating Panginoon. Yung restraint na yan, yung tolerance, nagtitimpi ang Diyos. Ibig sabihin, wini-withhold niya yung judgment. Kasi anytime pwede niyang i-judge, pwede siya mag-judge eh. Pero dinidelay niya yan. Parang tinitiis niya patiently yung mga kasalanan na ginagawa ng Israel at yung pagre-rebelde nila. Di ba? Patuloy sila nakakasala sa Panginoon, di ba? Patuloy sila nagre-rebelde yung pagsamba nila sa ibang mga Diyos. To the point na kailangan nang ipadala si Jesus Christ ang kanyang anak. Anong ginawa nila? Pinatay pa nila ang kaisa-isang anak ng Diyos. Pinapako sa krus. Pero ginudge ba sila kaagad? After noon, di ba hindi pa? Binigyan pa sila ng around 40 years para i-delay yung judgment na dapat ibigay sa kanila the time na pinatay nila kanilang Messiah. So more than around 40 years, di ba? After noon,
nagkaroon ng winasak ang temple, ang Jerusalem, di ba? AD 70. Patience. Ito yung uh, kadikit din to ng ano ng kindness at yung tolerance niya. Naging napakapasensyoso ng Diyos. Hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa buong sangkatauhan. Itong mga karakter ng ating Panginoon na to, hindi dapat maging excuse to sa ating lahat para magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Ay hindi, napakabuti naman ng Panginoon eh. So okay lang, kahit gawin ko to. Pag after niyan, manghihingi na lang ako ng tawad, alam ko patatawaran ako ng Diyos. Di ba? Inaabuso natin ang kabutihan ng Diyos. Dapat, nabanggit ko kanina, dapat maging motivation to sa tao para talikuran yung masasama nilang ginagawa. Tingnan natin no, yung nature ng tao. Pag alam ng tao na napakabuti ng Diyos, aabusuhin. Ngayon, pag binigyan sila ng judgment ng Diyos, ano gagawin nila? Ko-questionin at minsan i-curse pa ang Diyos. Aakusahan nila ang Diyos na parang napaka-insensitive mo, napaka-unloving mo. Bakit mo hinahayaan mangyari to? Nagsisimba naman ako, nagbibigay ako. Bakit mo hinahayaan na mangyari yung mga masasamang bagay na to sa mabubuting tao? Yan ang kadalasan tanong. At bakit mo hinahayaan na yung mga mabubuting tao ay nagsasuffer? Pero bakit tignan nyo, yung mga masasamang tao, ang gaganda ng buhay nila, ang yayaman nila, wala silang kaproblema-problema, nagta-travel sila sa iba't ibang lugar, pero wala silang Diyos. Bakit? Di ba? Ito yung mga tanong ng tao. Kino-question nila ang Diyos. Kung maging mabuti ang Diyos, abuso. Pag binigay ang judgment o mga trials, i-curse nila, ko-questionin nila ang ating Panginoon. Kung tutusin, lahat ng tao binigyan ng Diyos na tinatawag na common grace. Sa mga Hudyo, sa mga Gentiles at mga Jews, mga makasalanan at hindi. Yung mga na-experience natin, yung mga pagmamahal natin sa pamilya natin, araw-araw sumisikat ang araw, tapos nabibili natin yung mga gusto natin, humihinga tayo, lahat yan common grace. Actually, hindi natin deserve lahat ng mga bagay na yan. Pero dahil maawain ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon para ma-realize natin ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan. At kung may ginagawa tayong mali, dapat ma-realize natin yun at talikuran natin yung mga maling ginagawa natin. So dito, yung susunod, yung pang-apat, ito, judge ng Diyos ang tao base sa kanilang mga ginawa. Parang, sa verse 6 na tayo. He will repay each one according to his works. Dito muna tayo. Bakit works? So dito patuloy pa rin yung ano no, yung discussion, yung sinasabi ni Paul about the day of wrath, yung judgment day, revelation of the righteous judgment of God. Nandito pa rin tayo sa context na to. Yung final judgment sa sangkatauhan. Ito yung ano yung parang sa great ano na to, white throne judgment. So tignan natin sa Revelation 20, dinaanan na natin to. I saw a great white throne, the one seated on it. The earth and heaven fled from his presence, and no place was found for them. I saw the dead and the great and the small standing before the throne. And the books were open. Ang daming libro, books. Then another book, isa pang libro was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works.
by what was written in the books. Then the sea gave up the dead that were in it, the death and Hades gave up the dead that were in them, and each one was judged according to their works. So nakita nyo, di ba? Merong, ang tawag dito, nag-agree. May agreement between Paul and John, Apostle John, sa kanilang mga sinasabi na ang tao ay i-judge base sa kanyang mga ginawa. Dalawang beses dito sa Revelation 20, di ba? Sa verses 12 and 13. Everyone will be judged according to their works. So, sa Old Testament pa lang, makikita na natin na itinuturo, sinasabi sa Old Testament na i-judge ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga works. Isaiah 3:10-11. Tell the righteous that I will go well. It will go well for them, for they will eat the fruit of their labors. Ito yung mga ginawa nila. Jeremiah, I, the Lord, examine the mind. I test the heart to give to each according to his way, according to what his action deserve. So, base sa gawa. Tignan naman natin sa New Testament. For the Son of Man is going to come with his angels in the glory of his Father. And then he will reward each according to what he has done. Hey John, do not be amazed at this, because a time is coming when all who are in the graves will hear its voice and come out. Those who have done good things, di ba? To the resurrection of life. But those who have done wicked things, to the resurrection of condemnation. So nakabase, di ba? Sa mga gawa. So teka muna. Si Apostle Paul, the great apostle of salvation by grace alone, through faith alone. Consistent na tinuturo na ang judgment ng mga believers, pati mga non-believers, ay base sa gawa. Di ba? Mag-iisip tayo dito. Tignan natin. Tuloy natin. 1 Corinthians 3:8. Now, he who plants and he who waters are one, and each will receive his own reward according to his own labor. So paulit-ulit. According to his work, according to his labor. 2 Corinthians 5:10. For we must appear before judgment seat of Christ, so that each may be repaid for what he has done in the body, whether good or evil. So saan papunta yung sinasabi ni Paul dito? Para nakakalito naman. Salvation by grace through faith. But para i-judge ka base sa mga ginawa mo. So ito, dapat maging malinaw sa atin to na ang ating Diyos ay hindi nag-judge base sa ating religious profession, sa ating religiosity, sa ating denomination, sa ating church. Nag-judge siya dahil or base sa produkto ng ating buhay, kung papaano tayo mamuhay, kung ano yung mga ginawa natin. Nakuha nyo? Ang issue sa Judgment Day ay hindi issue. I mean, hindi issue sa Judgment Day kung ikaw ay Hudyo or Gentile. Hindi yun ang magiging criteria. Kung religious ka or hindi. Kung umattend ka ng church or hindi. Hindi yun ang issue sa Judgment Day. Ang issue sa Judgment Day ay kung nakikita na ikaw ay naging obedient sa Diyos, kung sinunod mo ang mga pinag-uutos ng Diyos. Ang criteria ngayon para sa salvation is faith alone. Wala nang iba. By grace through faith alone. Walang dadagdag doon. Walang kasamang works. But yung reality ng salvation na na-receive mo, dapat mag-manifest or makita yung godly works na may empowerment ng Holy Spirit sa buhay mo.
So sa reason na yan, ang mga good deeds, yung mga ginagawa ng tao, ay valid na maging basehan ng Diyos para i-judge ang tao. Ang pinag-uusapan natin dito, maging malinaw sa atin, ay judgment at hindi salvation. So tinitignan ng Diyos dito ang inyong mga ginagawa, especially kung ikaw ay ligtas or hindi. Nasave tayo dahil sa ating faith, sa grasya ng Panginoon. Pero yung saving faith na yan, kung na-save ka talaga, dapat magmamanifest yun, may makikitang godly work sa buhay ng isang tao na may empowerment ng Holy Spirit para magawa niya yun. Tingnan natin, yung mga totoong na-save. You will recognize them by their fruit. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So dito sa verse Matthew 7 verse 16 and 20, ito yung dalawang beses inulit ni Jesus Christ. You will know them or you will recognize them by their fruit. Kung sila ay nakareceive ng salvation. Dapat maging malinaw sa atin to, hindi dapat tayo makonfuse dito, na malinaw sa scripture, sa Old Testament at sa New Testament, tinuturo na ang judgment, judgment ay base sa mga gawa. Pero hindi itinuturo sa Old Testament at sa New Testament na ang salvation natin ay base sa gawa. Okay? Dapat maging malinaw 'yon. Dapat hindi tayo ma-confuse doon. Tanging ang judgment, ang i-judge natin ay sa ating mga ginawa, hindi ang salvation, no? So sa Ephesians 2:8 to 9, di ba? Malinaw sa atin 'yun na hindi dahil sa gawa. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourself. It is a gift of God, not from works, so that no one can boast. So ngayon, kung ang salvation natin ay tanging sa ating faith lang, so saan papasok dito yung good works? So tuloy ni Paul yan sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So dito papasok ang good works ng isang tao once na-receive niya ang salvation, which God prepared ahead of time for us to do. Sinave ka niya dahil meron kang gagawin na good works. Hindi gumawa ka ng good works kaya ka na-save. Dapat ito maging parang malinaw sa atin. Para maging basic sa atin to, yung knowledge na to. So sa madaling salita, ang tao na save by faith ay kailangan makitaan ng evidence ng salvation na yon sa paggawa ng mabuti. Yung ating mga ginagawa na to, mga good works na to, yun ang evidence ng inner faith, yung salvation na na-receive natin. Salvation is not by works, pero siguradong magpuproduce ng good works ang salvation na na-receive ng isang tao. Okay, so dito na tayo sa so lilinawin ko lang, no? Again, hindi sinasabi ni Paul na ang basyan ng salvation natin ay ang ating mga gawa, kundi ang salvation ay magsisimula pa lang na i-discuss ni Paul pagdating natin sa chapter 3. Verse 7, ito, eternal life. He will repay each one according to his works. So natapos na natin yan. According to his works. Now ito, eternal life. Ito yung mga gawa, yung mga works ng mga naka-receive ng salvation. Eternal life to those who by persistence in doing good, they seek glory, honor, and immortality. So ito yung works ng mga naka-receive ng salvation. Yung totoong salvation, nagmamanifest siya sa buhay ng isang tao sa paggawa ng mabuti. And the highest good, ang pinakamabuting gagawin niya ay to seek glory, honor, and immortality. Eternal life, sabi dito, eternal life will be given to them. Ano ba ang eternal life?
Lahat naman tayo magkakaroon ng eternal life. Ang mga saved sa presence ng Panginoon, ang mga hindi na saved sa impyerno. Pareha siyang eternity. Kaso yung isa maghihirap, yung isa nag-i-enjoy sa presence ng ating Panginoon. Ano ba yung eternal life na to na ibibigay sa atin na to? Ang eternal life, ayon na rin kay Jesus Christ, this is eternal life, that they may know you, God, the only true God, and the one you have sent, Jesus Christ. So ito, eternity, na ibibigay sa atin sa nakareceive ng salvation. Now, glory, honor, and immortality. Ang glory dito, the highest and most wonderful desire of a believer is glory, to glorify God. At the same time, looking forward dun sa parang sharing the glory of God when His salvation is perfected. Di ba ang ating salvation, tatlong ano yan? Justification, nung na-save tayo, nung naging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoon, nung hindi na niya nakita ang ating mga kasalanan, we are justified in front of God. Pangalawa is yung ating sanctification, which is the present. Sanctification, ibig sabihin, patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Yung mga masasamang ugali natin, unti-unti niya pinapalitan. Nililinis na tayo sa kanyang salita. Matatapos lang ang ating sanctification sa ating kamatayan. At yung pinakahuli na part ng ating salvation is yung glorification. Kaya ito, ang mga totoong, yung mga believers, they seek glory, to glorify God, and in-expect nila, looking forward sila dun sa hope na marireceive nila yung kanilang glorified, perfected body pagdating ng panahon. So, pangalawa, honor. Yung honor na galing sa Panginoon, yung honor. Ito yung hinahanap ng isang totoong believer, yung honor na sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. So napakasarap pakinggan yung time na kakaharap mo ang Panginoon na sasabihin sa'yo ng Panginoon yung mga salita na yan. Pangatlo, yung immortality, pagiging immortal. Yung dadating yung time na hindi ka na nandito sa katawan na nabubulok, corruptible. Nasaan yan? Sa Corinthians 15:53. For this corruptible body must be clothed with incorruptibility, and this mortal body must be clothed with immortality. So ito yung mangyayari lang din to dun sa glorification natin. So yan, yung mga good deeds, yung mga deeds ng mga ginagawa ng mga taong naka-receive ng salvation. Yung sa verses 8 and 9, ito naman yung mga gawa ng mga unredeemed, yung mga hindi naka-receive ng salvation. Sabi dito, but wrath and anger, ito yung marireceive nila. To those who are self-seeking, disobey the truth while obeying unrighteousness. There will be affliction and distress for every human being who does evil, first to the Jew and also to the Greek. Ito yung mga pinagagagawa ng mga makasalanan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yung mga nire-reject ang ating Panginoon. So ito yung makikita natin nilang character, evil character. Sa verse 8, self-seeking. Yung lahat ng gagawin nila ay para lang sa kanyang sarili, para ma-please ang kanyang sarili. Selfishness. Parang wala siyang Diyos, ang Diyos niya ay ang kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat para ma-please ang kanyang sarili, para makuha kung ano yung gusto niya. Self-seeking, selfishness. Pangalawa, they disobey the truth. Wala sila sa katotohanan. Pupuntahan niya kung ano yung gusto niyang way. I-resist niya yung way na ibinigay ng ating Panginoon, which is the way of truth. So disobedience.
is synonymous to rebellion. Pag dinisobey mo ang Panginoon, ibig sabihin niya, nagre-rebelde ka sa Kanya. Yung rebellion na yan, hindi dito unang nangyari yan. Nung dinisobey ni Adam and Eve ang ating Panginoon, nung kumain sila ng pinagbabawal na prutas. So rebellion, itong disobeying the truth. So instead of obeying the truth, ano ginagawa nila? They are obeying unrighteousness. So makita natin dito, ang isang tao, dalawa lang ang pwede puntahan. It's either godly or ungodly. Ang tao ay either righteous siya or unrighteous. Dalawa lang, walang gray area dito. Sa Diyos ka or kay Satanas ka. Mabuti ka or masama ka. Walang nasa gitna. Sabi ni Jesus sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, since either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. So hindi po pwede yun. Ibig sabihin, ang tao, hindi siya po pwedeng hindi mag-serve. It's either ang master niya ay ang Diyos or ang master niya ay iba. Di ba? Career, pera, pamilya, mga bisyo, o ano man yan. Kung hindi ang Diyos ang master mo, ibig sabihin, iba ang master mo. Kung hindi ang Diyos ang pinagsisilbihan mo, iba ang pinagsisilbihan mo na magdadala sa iyo sa kasalanan. Pag sinabi nagseserve tayo sa Diyos, ibig sabihin, sinusunod natin yung mga pinag-uutos niya. Ngayon, kung ang sineserve natin ay ibang master, ibig sabihin, gumagawa tayo ng kasalanan. At sinusunod natin yung dikta ng master natin na yun na gumawa ng kasalanan. So, malinaw yun ha? Walang gray area dito. It's either you serve God or you serve another God. Ngayon, sabi dito, there will be affliction and distress for every human being who does evil. First to the Jew and also to the Greek. Bakit lagi sinasabi ni Paul to? To the Jew first and also to the Greek. Lagi niyo to, di ba, na-encounter natin yan? Ang Israel, ang mga Hudyo, sila yung makaka-receive ng mas matinding punishment. Na-discuss natin kanina dahil binigay sa kanila yung greater light. Ibig sabihin, more revelation ang binigay sa kanila. More blessing ang nasa kanila. Mas marami silang knowledge. Nakita natin kanina, di ba, yung una, i-judge base sa knowledge. Ito kaya sinasabi ni Paul dito, first to the Jew and also to the Greek. Ibig sabihin, ang mga Hudyo ang unang binigyan ng opportunity sa salvation. Kaya sila yung una lagi. Sila yung magiging una sa salvation at sila rin yung mauuna pagdating ng judgment kung hindi nila ni-receive or tinanggap yung salvation na ino-offer sa kanila. So, ang order of judgment, kung titignan natin, pagdating sa judgment day, unbelieving Jews ang una i-judge, i-condemn. After matapos lahat ng mga Hudyo, ngayon, pupunta ang Diyos para i-judge ang mga Gentile. Okay, so yan yun. So ngayon, yung pang lima. Be, Ah, be. Sandali, may dadagdag lang ako dun sa verses 6 to 8. So, bali, dalawang judgment po yung tinutukoy dito, no? Na, una, yung, yung sa verse 7, ito yung Bema Seat of Judgment or Judgment Seat of Christ. Ito bali yung dito i-examine ni God yung ating mga ginawa, yung words, and motives natin sa ating mga ginagawa. At re-rewardan tayo or pwede rin na mawalan tayo ng reward dahil kung makikita nila na like dayami lang pala yung ating mga ginawa, ibig sabihin selfish motive ang dahilan kung bakit natin ginagawa to. So,
hindi tayo i-judge na may condemnation dito, kundi parang ano to, performance review at hindi siya courtroom sentence. So, Rewarding oo, ceremony. rewarding ceremony na na-tackle natin Yung dati. reward, parang ano, di ba, yung parang rewarding ceremony, para i-judge lang. Okay, sige, simula na naging Oo, Christian ka, oo, tignan natin yung mga ginawa mo. oo. Ito ba, ang ginawa mo na to ay, ang motibo mo ba dito ay bigyan ng glory ang Oo, Diyos sige, o oo, maitaas yun. yung sarili mo? Yan yung ano, Oo. So sinasabi dyan. yun yung unang judgment, okay? Sa Bema Seat of Judgment para sa mga Christian, para sa ating mga rewards, ganyan. Dahil tandaan po natin sa Romans 8:1 na sinasabi doon na tayo ay wala ng condemnation ng lahat ng mga nakay Christ Jesus. So wala ng condemnation sa atin, wala ng judgment. Yung eternal wrath ni God, wala na sa atin yon. Ngayon, yung second ano naman, doon sa verse 8, ito naman para sa mga unbeliever na hindi tinanggap yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Kaya sila ay magja-judge base sa kanilang mga ginawa. So makikita din natin yung fairness ni God dito dahil hindi sila ginudge base doon sa original sin, kung paano pumasok ang kasalanan at yun ay kina Adan at Eva, kundi base sa kanilang mga gawa. So yung kasalanan nitong si Hitler ay hindi parehas ng magiging yung makukuha nilang punishment na hindi ka parehas ng mga taong hindi tinanggap si Jesus Christ pero hindi sila namuhay na kasing wicked niya. So doon natin makikita din yung fairness ni God. So yun lang po. Yun lang be. Okay, tuloy tayo sa, nasa na ba tayo? Dito, yung panglima. So, i-judge ng ating Panginoon ang tao base sa kanyang fairness or impartiality. Ibig sabihin, walang favoritism ang ating Panginoon. So dito, sahin natin, for there is no favoritism with God. For all who sin without the law, yung mga nakasala na walang law, will also perish without the law. And all who sin under the law will be judged by the law. So fair, di ba? So tingnan natin muna to. Dahil fair ang ating Panginoon, i-account niya yung titignan niya, i-examine niya yung anong tawag dito? Spiritual light. Ibig sabihin, yung anong meron silang knowledge sa ating Panginoon. Hindi siya mag-judge ng basta-basta na lang. I-account niya yan kung na-expose ba ang mga tao na to dun sa Diyos, sa spiritual light na sinasabi natin. So, dito, sinabi ni Paul dito, may dalawang grupo. Yung may mga opportunity na malaman ang kanyang mga law, which is the Jews, at saka yung mga walang opportunity para malaman nila yung law na to, which is yung mga Gentiles. Sabi niya dito, yung mga Gentiles na nagkasala without the law, na walang batas na sinusunod, mamamatay sila, they will perish without the law. Ano ibig sabihin nun? They will be judged according to their limited knowledge of God. Okay, malinaw yon. Pero, sinasabi din, di ba, nandyan yung natural revelation, yung creation. Di ba yan yung God revealing Himself in nature? Tapos alam natin, alam ng tao, alam ng mga Gentiles, alam lang lahat ng tao ang tama at mali. Dahil may konsensya sila. So, ibig sabihin, guilty pa rin sila and accountable. Kaya sinabi dito, they will perish without the law. Diba? Kahit wala yung law, nandyan naman ang creation, ang natural revelation, ang general revelation, nandyan ang konsensya built in sa lahat ng tao. So walang excuse, di ba? Guilty pa rin sila and accountable. Kaya sabi dito, for all who sin without the law will also perish without the law. Hindi pagbabasihan ng ating Panginoon ang pagja-judge sa kanila doon sa pagja-judge niya dito sa mga Hudyo. Dahil ibang judgment sa mga Hudyo dahil alam nila, nasa kanila yung law. I-judge sila ng ating Panginoon base dun sa exposure nila dun sa law. Pagkakakilala nila sa Diyos. Okay? So, malinaw yan.
So ngayon, itong mga Hudyo, ito ay napakarami ibinigay sa kanila ang ating Panginoon. Ang daming revelation ibinigay sa kanila. Ito yung next na in-address ni Paul dito. All who sin, all who sin under the law will be judged by the law. Ito mga tao nito ay mayroon silang access dito sa batas ng ating Panginoon at i-judge sila according to their greater knowledge about God. So mas mabigat. Ibig sabihin, mas mabigat ang judgment dito sa pangalawang grupo na to, sa mga Hudyo. Pero sila lang ba yan? Huwag nating exempt ang mga sarili natin dito. Dahil pati tayo, na sa atin ang naka-expose tayo dito sa mga revelation ng ating Panginoon. Expose tayo sa general revelation, expose tayo sa special revelation. Nandiyan lahat sa atin. Kaya wala tayong excuse, i-judge tayo ng Panginoon base dito sa napakaraming knowledge na nalalaman natin. Ito yung judgment ng ano eh. O paano i-judge tayo ngayon, nangyari na yan. Dati sa time ni Jesus Christ, kung matatandaan nyo, nung sinabi ni Jesus Christ, doon sa Chorazin, Bethsaida at Capernaum. Di ba? Matindi. Punishment ang naghihintay dito sa mga city na to. Dahil mga nakatira dito, mga Hudyo, expose sila sa Scripture, sa Old Testament. Tapos na-expose sila sa mga turo ni Jesus Christ, yung mga miracle ni Jesus Christ. So ganun din tayo ngayon. Exposed tayo sa Old Testament, sa New Testament, sa lahat. Napakarami. So lalo tayo ngayon, wala tayong excuse. So mas matinding judgment ang ibibigay sa atin kung tayo ay hindi mga believers, kung hindi tayo maniwala doon sa salvation na ino-offer sa atin ni Jesus Christ. Kaya napakadelikado para sa atin, di ba? Na yung ma-expose tayo sa mga ganitong pag-aaral, yung uma-attend, maraming uma-attend, pero at the end, parang tatalikuran nila. Yun, na-expose sila sa liwanag. Tapos bigla silang tatalikod. Alam na nila, nakilala nila ang Panginoon, na-expose sila sa scripture, sa gospel. Pero tumalikod sila, mas matindi ang kahihinatnan ng mga tao na yun. Sabi yan ng writer na Hebrews. Kaya hindi, anong tawag doon? Hindi biro yung ma-expose tayo. Shared in the Holy Spirit, who tasted God's good word and the powers of the coming age, and who have fallen away. Tumalikod. This is because to their own harm, they are recrucifying the Son of God and holding Him up to contempt. So, imposible na para sa mga tao na to. Kaya napakadelikado na ang isang tao na expose tapos itatalikod. Verse 13, for the hearers of the law are not righteous before God. Hindi yung mga nakakarinig lang. But the doers of the law will be justified. So hindi, ang tawag dito, sa mga synagogue, doon sa time ni Paul, yung pagtuturo nila sa scripture, ay yung pagtuturo nila sa synagogue, ay parang hindi na nakafocus doon sa kanilang scripture, doon sa Tanakh, doon sa Old Testament. Ang highlight na ng mga tinuturo doon sa synagogue sa time ni Paul ay yung mga man-made traditions na ng mga rabbis, na gawa-gawa ng rabbis, na na-develop na over the century. Di ba? Natabunan. Natabunan mismo yung main law na ibinigay ng ating Panginoon dun sa Old Testament scripture. Karamihan na dinidiscuss ng mga rabbis sa time na yan,
yung mga traditions na. Kaya di ba kung papansin niyo doon sa pag-aaral natin sa gospel, puro man-made tradition. Di ba kinwestiyon ni Jesus Christ yan? Puro tradition, man-made tradition yung mga sinusunod nila. So doon sa time ni Paul na yan, nandun nga sila sa synagogue, pero pinapakinggan nila yung may napapakinggan silang scripture, pero hindi ipinapaliwanag ng mga rabbis. Walang paliwanag, walang exposition, walang application sa buhay ng mga Hudyo noong time na yon. Dahil mas nakafocus sila doon sa gawa-gawa nilang mga tradisyon. Kaya maintindihan natin kung bakit ganun yung mga Hudyo. Hindi nila naintindihan yung Old Testament. Kahit ngayon, yung mga napapanood ko ng sa mga Israelites ngayon, sa mga Israeli, hindi nila alam, hindi nga nila binabasa yung ano nila eh. Yung pagpunta nila sa mga synagogue, parang naging tradisyon na lang nila, kinalakihan. Pero yung sasabihin mo, naintindihan nila, binabasa nila, hindi. So walang pinagbago. Dito, ang sinasabi ni Paul dito, habang naririnig mo or kung naririnig ng tao yung katotohanan, the more he is responsible na paniwalaan at sundin yung mga naririnig niya. Parati mo naririnig yung gospel, yung katotohanan, nasa taong responsibility para maniwala ka dun at sundin mo yung naririnig na yun. Ngayon, ang problema kung hindi mo sinusunod yung mga naririnig mong katotohanan na yan, na galing mismo sa scripture. Ang dami mong narinig pero hindi mo sinunod, ibig sabihin mas matindi ang judgment na naghihintay sa'yo. So nakikita nyo yung tema, yung exposure ng tao sa salita ng Diyos. At pag wala kang ginawa, yun ang pagbabasihan ng judgment sa'yo. Mas light or mas harsh yung punishment. Depende sa narinig mo or nalaman mo about God. So doers of the law, yung mga gumagawa. Ito naman kanina, yung mga naririnig lang. Yung mga naririnig, hindi yan ang mga righteous sa harap ng Panginoon, kundi yung mga gumagawa, yung sumusunod doon sa mga pinag-uutos niya. Ito yung mga tao na gumagawa, ibig sabihin, lalapit sila sa Diyos at magre-repent sila. Tatalikuran nila yung kanilang kasalanan at maniniwala sila doon sa message, sa scripture. Ito yung mga naka-realize na ang mga batas na ibinigay ng Diyos ay napaka-imposible na masunod kung hindi lang gagawa ang Diyos ng paraan. Di ba? Ten Commandments. Wala makaka-perfect sa atin yun. Napakahirap. Yung 10 pa lang. So, ano problema natin ngayon? So, dito, nakikita natin dito, yung ano gumagawa, ini-establish ni Paul yung foundation dito. Kung gaano yung, anong tawag doon? Kung gaano makasalanan ng tao. Yung doctrine to ng man's depravity, yung total depravity. Yung ang tao ay makasalanan. Wala siyang kakayahan para iligtas ang kanyang sarili. So ito yung ini-establish ni Paul dito. Para pagdating doon sa gospel, doon sa salvation, ma-appreciate ng tao yung salvation na ino-offer na ating Panginoon. Dahil kahit sa natin tignan dito, sa inaaral natin na to, walang way ang tao para maging righteous sa harap ng Panginoon dahil lahat ng ginagawa natin ay mali or hindi tama, hindi katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. Una niya kinondem yung mga ginagawa ng Gentiles, ngayon kinokondem niya ngayon, sinasabi niya ngayon lahat ng ginagawa ng mga Hudyo at yung mga self-righteous na tao. So napakahirap. Ito sabi niya, but the doers of the law will be justified. Pero yung mga doers of the law na to, ano yung pinagbabasihan nila? Dahil napaka-imposible na masunod ang lahat.
Yung mga totoong gumagawa, sumusunod sa law ng binigay na Panginoon ay yung mga tao na lumapit at naniwala kay Jesus Christ. Dahil helpless na sila, hopeless na sila eh. Halimbawa, nagawa nila, nasunod nila yung siyam, bumagsak sila sa pang-10. Wala na. So hopeless, nakita nila, itong mga to, nakita nila yung hopelessness ng kanilang condition. Kaya inilagay nila ang kanilang faith doon sa finished, perfect life ni Jesus Christ. Dahil ano ba ang purpose ng law? Bakit ibinigay ang law? Supposed to be, ang law ay ibinigay yan para i-lead ang tao sa Diyos. Para makita niya ang kanyang depravity or yung kanyang kasamaan na wala siyang magagawa para siya ay maging tama sa harap ng Diyos. Kasi sa Galatians yan eh. Hindi ko na nailagay. Galatians 3:24. The law then was our guardian until Christ, bago dumating si Jesus Christ, so that we could be justified by faith. So yan ang sabi ni Paul sa mga taga-Galatians. So ngayon, itong mga doers of the law na to, after nilang lumapit kay Jesus Christ, naniwala sila kay Jesus Christ, nagrepent sila, yung pagsunod, yung buhay nila na pagsunod sa Diyos ay evidence yun ng kanilang saving relationship sa Diyos. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng justification, na justify sila sa harap ng Diyos. So ngayon, ang question ngayon, ibig bang sabihin yan na ang mga Gentiles, excuse nila sa judgment, tsaka yung punishment, dahil wala sa kanila yung law? Ibig sabihin, walang basihan, walang pagbabasihan para i-judge sila. Tignan natin yung sagot dito. Merong general revelation, di ba binanggit natin? Merong general revelation or natural revelation na binigay ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng creation. Alam ng tao by instinct na guilty sila at worthy of death. Pero, tingnan natin yung mga sinasabi ni Paul sa iba niya sulat. Kung wala ang law, there is no transgression. In fact, sin was in the world before the law. Nandiyan na yung kasalanan bago pa ang dumating ang law. But sin is not charged to a person's account when there is no law. But I would not have known sin if it were not for the law. So may contradiction ba to? So ina-anticipate ni Paul yung mga ganitong question. Paano i-judge kung wala pa ang basihan? Paano kayo i-judge kung wala pa ang law? Di ba? Ang sagot ni Paul dyan ay nandito sa verse 14 to 15. Sabi ni Paul dito, ngayon, when the Gentiles who do not by nature have the law, wala sa kanila yung law. Pero ginagawa nila yung sinasabi sa law, yung mga ginagawa nila na yun na mismo ang law para sa kanila. Yun yung sagot. Sa verse 15, they show that the work of the law is written in their hearts. So hindi na sa stone tablet. Nasa puso nila yung law, kaya alam nila kung ano ang tama o kung ano at mali. Ito pa, their conscience confirm this. May konsensya na binigay sa kanila Panginoon. Their competing thoughts either accuse them or excuse them. So dito, bakit ang mga non-believers, bakit ang mga pagans ay mga lost? Ibig sabihin, walang salvation. Una, dahil nire-reject nila yung general revelation. Pangalawa, yung conduct nila na nakabase doon sa dito,
The law is written on their hearts. Ito yung magko-condemn sa kanila. Ano ibig sabihin nito? Yung conduct nila. The law is written in their hearts. Di ba? Kung titingnan natin, napakaraming mga non-believers na makikita natin namumuhay na maayos. Sa kanilang mga negosyo, honest sila, maayos silang magpatakbo ng negosyo, respectful sila sa kanilang mga magulang, faithful sila sa kanilang mga asawa, maayos sila sa kanilang mga anak, generous sila, mapagbigay sila sa mga nangangailangan. Yung mga bagay na to, di ba? Parang kung titignan natin, deserve praises from God, from the scripture. Para ito yung sinasabi ng scripture. So nagre-reflect, di ba, yung standard ng Panginoon kahit dito sa secular world, kahit dito sa mga pagans, nakikita natin yung standard of justice ng ating Panginoon. Sa judicial system natin, sa mga korte, di ba? Illegal yung mga magnakaw, yung pumatay, at yung adultery, di ba? May mga kaso diyan. So ibig sabihin na kahit sa mga secular na mga na society natin, nakikita natin na present sa tao at sa society yung law na nando sa puso ng bawat tao. Alam natin, alam ng tao kung ano tama, kung ano ang mali. Kahit siya ay hindi exposed sa law, sa scripture. Pangatlo, bakit ang mga pagans o non-believers ay lost or hindi sila saved? They are condemned because of their conscience. Ang konsensya nila. Ito yung mga Gentiles na walang privilege para mabasa nila yung law. Ibinigay naman sa kanila ng Diyos ang konsensya para i-confirm ang law na yan. Ano ibig sabihin ng conscience? Dalawang word yan. Con, ibig sabihin with, science is knowledge. So pag pinagdikit mo yan, ibig sabihin yan, conscience is with knowledge. Built-in sa tao ang konsensya. Isama mo dyan yung written law sa puso ng tao. So, kaya ang tao, alam niya kung ano ang tama at mali. Nare-recognize niya instinctively, mali ito Hindi maganda sa pakiramdam. Yun yung konsensya na nagsasabi sa atin. Yun yung alarm system na ibinigay sa atin ng Diyos para sabihin ng Diyos sa atin, mali ang ginagawa mo. Yung pang-apat, yung mga pagans, sila ay lost or hindi sila saved. Sila ay condemned because of their competing thoughts, contemplation, reflection, yung deep thinking, yung meditation, yung minimeditate nila, yung mga ginawa nila, tama ba to, mali ba to? Ito yun in short, binabagabag sila ng kanyang konsensya. Yung competing thoughts na to, related to dun sa konsensya. Alam ng tao kung anong tama at mali. Kaya di ba, their competing thoughts, it's either aakusahan sila, ididiin sila, or ipapawalang sala sila. So nakita natin, built-in sa lahat ng tao, yung law nasa puso natin, wala sa tablet of stone. Binigay sa atin ang konsensya at binigay sa atin yung deep thinking skills na nakadikit ng konsensya natin para sabihin sa atin kung tama o mali yung ginagawa natin. Kaya kung makikita natin to, kung naintindihan natin to, sa lahat ng mga ibinigay na reasons na to ni Paul, walang tao na hindi guilty pagdating ng Judgment Day. Binigay na sa atin lahat ng Diyos para sabihin sa atin, nandito ako, nag-i-exist ako. Ito yung law na ibinigay ko sa mga Israelites. Ito yung mga law na ibinigay ko sa mga non-Jews, sa mga Gentiles. Parehas kayo, nandyan sa inyo yan. Wala kayong excuse pagdating ng Judgment Day na sasabihin nyo, hindi ko alam to, hindi ko alam to, hindi ko alam na mali ito, hindi ko alam na tama to. So nakikita nyo, lahat ng tao ay patas pagdating ng Judgment Day na i-judge ng ating Panginoon. So pinakalas natin,
Yung motibo. I-judge tayo base sa ating motibo. So, on the day when God judges what people have kept secret, ito, what people have kept secret according to my gospel through Jesus Christ. Yung motibo ng isang tao, valid yan na basihan sa pagja-judge sa atin. Dahil nakikita ng Diyos kung ano yung ipinakatatago-tago nating sikreto. Ano ba yung mga motibo mo sa paggawa mo ng mabuti? Mapapurihan ng Diyos o mapapapurihan ang tao? Alam ng Diyos ang lahat ng motibo na nangyayari sa isip ng tao sa lahat ng ginagawa niya. Kayang i-judge ng Diyos kung yung mga yan ay totoong ginagawa mo yan para sa Diyos, para sa kabutihan, or para sa kasamaan. Para kang may ulterior motive. May masama kang balak. Kung ang mga ginagawa mo ba na yan ay galing sa flesh or galing sa spirit. Iba yung good works na galing sa spirit, di ba? Iba yung good works na galing sa flesh. Lahat ng mabubuting bagay na ginagawa sa flesh ay isa-satisfy lang yan or isa-serve lang yan ang ating flesh, ang ating ego, ang ating pride, ang ating estado. Kaya by nature, ang ganyang gawa natin by flesh, tainted yan ng imperfection at self-interest, kaya hindi yan tatanggapin ng ating Panginoon. Yung mga mabuting gawa natin yan, bakit natin ginagawa? Para i-impress ba natin ang ibang tao na napakabuti natin? Dahil nagre-react tayo dun sa peer pressure? Or para maibsan yung guilt feelings natin? Or para maging feel better lang tayo sa sarili natin? So lahat ng ginagawa natin na to ng hindi naaayon or hindi para sa Diyos, para mag-glorify ang Diyos, ay hindi yan tatanggapin ng ating Panginoon. Okay, so yan yung mga uh, basihan kung paano i-judge ng tao ang Diyos pagdating dun sa final judgment na yan, yung anim na yan. Okay, balikan natin. I-judge yung Diyos ang tao base sa kanyang kaalaman, base sa katotohanan, base sa kanyang guilt, sa kanyang ginawa, base sa kanyang fairness at sa motibo ng tao. Okay? So ngayon, ano yung mga theological implications na pinag-aralan natin na to? Makita Sandali. natin dito. Idagdag ko lang dun sa verse 16. So yung mga sinabi mo na basihan, no, in-enumerate mo doon yung mga basihan na ng pagja-judge na gagawin ng Panginoon doon sa mga taong hindi tinanggap ang gospel ni Jesus Christ. So doon sila, yun ang magiging basihan ng Panginoon kapag ginjudge na sila. Okay? Kaya yung Great mga white throne yun, ha? Oo. Kaya kung yung mga tao na hindi tinanggap yung gospel na ino-offer ni Jesus Christ na kaligtasan para sa atin, then iyon ang mararanasan nilang judgment. Sa atin pong mga tumanggap sa atonement na ginawa ng ating Panginoon sa krus, wala na pong judgment sa atin. Kumbaga, nililinaw ko lang po para maging ano sa atin dito. Kasi Malinaw sa atin dito. kasi dito ang topic dito is in judging, no? Yung judgment sa mga sinful uh, na tao. 'Di ba? Una nakita natin dun sa mga Gentiles, dito yung judgment na nangyihintay sa mga Hudyo at saka sa lahat ng tao. Okay? So, ito yung mga hindi saved kasi judgment to eh. So, hindi kasama dito yung mga nabanggit ko kanina, hindi naka-address to dun sa mga believers dun sa Rome dahil hindi na sila under condemnation dahil tinanggap na nila si Jesus Christ bilang kanilang savior. Okay, so dito balikan natin. Sana nagkape kayo no dahil mahaba itong discussion natin. So, yung mga implications, yung mga turo, ano ba yung pag-aralan natin dito? Yung impartiality ng ating Panginoon. Yung kanyang wala siyang favoritism. Ibig sabihin fair siya. So, pangalawa, yung universal sinfulness.
Walang exempted. Lahat ng tao ay makasalanan. Pangatlo, yung role ng ating konsensya. Particularly dun ah, sa mga Gentiles, di ba? Sa mga pagans. So, kino-question paano sila i-judge base sa konsensya. Tsaka dun sa written law na sa puso ng tao. At yung huli, yung pangangailangan ng tao sa grasya ng Diyos. Dahil dito nakikita natin sa pinag-aralan natin na hindi kaya ng tao na isave or sundin lahat ng mga inuutos ng Diyos. Kaya dito marirealize dapat ng tao na meron tayong kailangan. Yun yung grasya ng Panginoon. Dahil hindi tayo makakalapit sa Kanya kung sa ating mga gawa lang ang pagbabasihan natin. So, kailangan natin ng grasya ng Panginoon. At yun nga, ipinrovide niya ang kanyang grasya na yan nung ipadala niya si Jesus Christ para saluhin tayo, para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin, para siya yung mamuhay ng perfect at righteous para sa atin, na para yung perfect life niya na yon ay maibigay niya sa atin pag tinanggap natin yung kanyang ginawa na yon. Pag nagtiwala tayo, pag naniwala tayo sa kanya. So, ibig sabihin, exempted na tayo dito sa pinag-aralan natin na to, sa mga judgment na ibibigay sa mga tao na to. Okay, so yan yung pinag-aralan natin. So, in conclusion, itong Romans chapter 2, 1 to 16, kinokompronta dito ni Paul o ng Panginoon yung mga self-righteous na tao. Ine-emphasize dito yung impartial judgment ng ating Panginoon. Wala siyang sinisino dito. Mayaman, mahirap, Gentile ka man or Jew, wala. Whether through law or conscience, lahat ng tao ay accountable sa ating Panginoon. At yung mga ginagawa nilang good deeds or bad deeds, inire-reveal nito ang kanilang nasa puso. So yung pinag-aralan natin na to, isang challenge to para sa atin na i-humble natin yung sarili natin. Na wala tayong kayang gawin para marating yung righteousness, yung perfection na isinet na standard na ating Panginoon para makapasok sa kanyang kingdom. Para hindi tayo mapunta dito sa final judgment na to. Bankrupt tayo, zero tayo. Kaya kailangan ma-realize natin na i-humble natin sarili natin, mag-repent tayo, talikuran natin yung mga ginagawa nating kasalanan, tapos lumapit tayo kay Jesus Christ para sa salvation na ino-offer niya. Dahil ang human effort alone, hindi yan kayang isatisfy yung perfect justice na hinihingi ng ating Diyos. So maraming salamat at pasensya na dahil mahaba, dahil kailangan kong isa-isayin lahat. Okay, so